Hi everyone, this is Joanne Tusing, your sales consultant. Welcome back to my channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol sa 2024 Ford Ranger Wild Track na 4x2 guys. At alam ko na marami sa inyo ang gusto malaman ang full review nito. Pero bago ko simulan yan guys, ay inform ko lang kayo na isa po akong Shopee ambassador. Kaya naman, everyday po ako nagla-live sa Shopee app mismo. At sa live ko po ay lagi po akong mayroong pa 70% off voucher. Kaya naman kung naghahanap rin po kayo ng car accessories guys, available yan sa aking live. O kaya naman, i-check nyo po yung description box ng video na to. Makikita nyo po doon yung mga product link. Nga pala guys, ina-announce ko rin po dito sa community yung link po ng live ko sa Shopee para naman pag clinic nyo yun, diretso na po kayo sa live ko. And guys, kung interesado naman po kayo dito sa 2024 Ford Ranger Wild Track, ay pwede po kayo mag-inquire sa mister ko na si Joser Paco. Sales consultant po siya sa Ford Manila Bay, Baclaran, Parañaque. At makikita nyo, nilagay ko na po yung contact number niya na nandiyan dyan sa screen. Ito ang 2024 Ford Ranger Wild Track 2.0 liter 4x2 6-speed automatic transmission. Ang Ford Ranger Wild Track 4x2 ay kalimitang ginagamit pang personal use dahil napaka-porma nito. Yung iba naman ay ginagamit po ito para sa business nila, para sa pag-deliver o kaya naman pagre-restock. The best rin itong gamitin kapag mag-outing guys. Bukod kasi sa napaka-porma at mataas ito, ay dahil rin napaka-convenient gamitin. Napaka-komportable at napakaraming safety features nito. Which is, ito talaga yung mga katangian na kailangan natin kapag nagta-travel tayo, di ba? Ang mga color options naman ay ito. Una na dyan, absolute black. Next, meteor gray. Sunod naman, aluminum metallic. Sedona orange na exclusive naman sa Wild Track at saka sa Sport. Next, ang Lux Yellow na exclusive naman dito sa Wild Track lang. And of course, ang Snowflake White Pearl na exclusive rin po dito sa Wild Track pero may additional na 15,000 sa SRP. Ang Wild Track ay mayroon na rin pong rain sensing wipers kaya naman automatic nagagana ito once na-detect niya na may ulan or splash ng tubig. Ang headlight naman ng Ranger Wild Track na 4x2 ay naka-LED multi-reflector na. Kaya naman napakaliwanag po nito sa daan. And mayroon na rin po itong daytime running lamps na super attractive at nagbibigay pa ng dagdag liwanag. Kaya naman kitang-kita natin talaga yung kalsada. Nga po pala, equipped na rin po ito ng auto on-off headlights with follow me home. Kaya naman automatic po ito na mag-on once na napadaan tayo sa tunnel. At automatic rin na mag-off once na lumabas na tayo sa tunnel. At dahil mayroon nga po itong follow me home, kaya naman may liwanag pa rin tayo sa daan natin papunta sa pinto ng bahay natin. Bukod pa dyan guys, mayroon na rin itong LED fog lamps na makakadagdag rin ng liwanag kung sakali man naabutin tayo ng bagyo o kaya naman malakas na ulan sa daan or kahit pumunta man tayo sa mahamog na lugar, 'di ba? Then makikita nyo mayroon na rin po itong dual front tow hooks. Malaking tulong naman ito upang ma-recover ang sasakyan natin once na stuck or na-trap tayo sa daan. Pag-usapan naman po natin ang under the hood. Ang Ford Wild Track 4x2 ay may engine na 2.0 liter turbo diesel. Ang displacement nito ay 1,996cc at mayroon po itong maximum power na 170 PS at 3,500 RPM. Maximum torque nito ay 405 Nm at 1,750 to 2,500 RPM. At dahil dito, kaya naman powerful pa rin ang Wild Track na to kahit 2.0 liter lang ang engine. Then pagdating naman po sa transmission, ito ay naka 6-speed automatic. Pagdating naman sa front suspension, ito ay naka double wishbone with coil spring and anti-roll bar. Ang front brakes naman ito ay naka ventilated disc. Sa rear suspension naman, ito ay naka-lift springs at ang rear brakes nito ay naka-ventilated disc. Hindi naman basta-basta madadamage ang body ng Wild Track dahil mayroon na rin po itong fender flares at dahil mayroon din tong mud flaps kaya naman less ang talsik ng putik sa katawan nito. Napakaangas at mas pinatibay naman ang bagong design ng side step ng Wild Track.
Kapansin-pansin rin ang fender garnish with turbo accent na bumagay naman sa body color na door handles. Ang Ford Ranger Wildtrak ay mayroon na rin pong rear back steps nang sa ganon ay mas madali na pong umakyat at bumaba sa truck bed. Pagdating naman po sa side mirrors, ito ay mayroon ng power folding, power adjustable, side turn indicators, and of course ang paddle lamps. Makakatulong naman ito upang madali po nating makita yung side step kung sakali mang gabi na o madilim na. Automatic naman na nag-a-unlock ang door once na-detect niya na bubuksan na natin yung pinto. Then, automatic naman siya naglalak once na-detect niya na lumabas na po tayo ng Wildtrak. Yan ay basta dala po natin yung susi, guys. Mas madali at mas mabilis naman ang operation through push start stop. Mayroon na rin po itong naka-reading roof rails para naman lalagyan na lang natin ito ng crossbar nang sa ganun ay mayroon na tayong dagdag lagayan ng ating mga luggage. Bumagay rin dito yung bagong design ng rear sports bar kaya naman mas naging astig tignan nito. Pagdating naman sa wheel size and type, ito ay naka 18-inch alloy at ang tires nito ay naka 255/65R18. Automatic naman na mag-a-unlock ito once na in-unlock natin yung door kaya naman pwede na po nating i-press ito at buksan. Then makikita natin dyan na mayroon na itong diesel accent sa fuel cap para naman ma-remind ang fuel pump attendant na diesel po yung dapat ilagay. Ang fuel tank capacity naman nito ay 80 liters po. To close ay isara lang po natin ito, press natin, then ilock po natin yung door. Automatic lock na rin po ito. Pagdating naman po sa spare tire, ito ay naka-steel rim. Ang Wildtrak ay mayroong 235mm na ground clearance kaya naman pwede po ito idaan off-road. Hindi ka rin mangangamba na idaan ito sa baha dahil equipped rin po ito ng 800mm water wading depth. Safe naman po kung dito tayo aakyat sa rear bumper dahil mayroon naman itong anti-slip rubber. Ang astig din tignan nitong naka-engrave at naka-spelled out na Ranger dito sa may bandang lower part ng tailgate. Madali rin po natin malalaman na Wildtrak ito dahil dito sa may bandang upper right ng tailgate makikita itong Wildtrak emblem. At kahit malaki po itong Wildtrak ay kayang-kaya po natin ito i-park dahil kitang-kita po natin yung likod kung mayroon niyang nakaharang o kung may tatamaan dahil dito sa ating rear view camera. Bukod pa dyan ay mayroon na rin po itong rear parking sensor. Makakatulong naman ito upang ma-alarma tayo kung sakaling mayroon tayong hindi mapansin. Kung dati ay 4 lang, ngayon ay 6 na po ang inner tie downs. Kaya naman mas okay ito kasi mas marami na po tayong pwedeng pagtalian ng ating mga cargo. Then kung kailangan naman po natin ng saksakan dito sa likod, available dito ang ating 230 volt inverter at isa ring 12 volt socket. Magaan naman po buksan ng tailgate dahil mayroon po itong lift assist. Equipped with work surface kaya naman magagamit ito sa mga job sites. Tara at pag-usapan naman po natin ang interior. Dito banda sa door panel ng driver mayroon tayong speaker, bottle holder, cup holders, napaka-komportableng armrest and unique design ng indoor handle. Ito naman ang button para sa side mirrors power folding. Second row windows lock para po yan sa safety ng bata. Buttons para naman sa side mirrors power adjust. Then ito naman po yung para sa switch ng mga windows. Ito naman ang buttons para sa ating power door lock. Mas naging premium at sporty look ang dating dito sa interior dahil dito sa Papiano black accent with chrome and luxe yellow stitching. Ang seats ay naka-leather and synthetic leather with Wildtrak styling. Then dito sa gitna, 'di ba? May pa-accent pa na ganyang design. Mas naging sporty look yung dating na upuan. Ang driver seat ay naka 8-way power adjust kasama na po itong lumbar support. Then pagdating naman po sa passenger seat, ito ay naka 4-way manual adjust. Then kung isasagad naman po natin ang higa itong ating upuan dito sa first row ay ganyan po siya, as in parang nakahiga na talaga tayo. Kaya naman sobrang komportable kung matutulog man tayo rito. Kung sakali naman po na kailangan natin isagad to, check natin sa likod sa second row kung kakasya pa tayo. Nga pala guys, 5'6" yung height ni Juicer. So ayan, nakasagad yan dyan sa unahan. Then ito po, ayan, makikita natin may space pa rin. Sa 5'6", mayroon pa pong space. Ayan. Pagdating naman po sa headroom, ayan, ganyan pa kalaki yung space. So, kaya yan kahit hanggang 6-footer po.
Then, nung sinagad naman po namin dito sa unahan, ayan, malaki pa rin po yung space. Again, 5'6" po yung height ni Juicer at may space pa po talaga dun sa unahan kahit nakasagad. Then, pagdating na dito sa second row, ayan, sobrang lawak na, napakaluwag na ng space. Isa pa sa maganda dito sa Wildtrak 4x2 ay mayroon na po itong 7 na airbags. Grabe, diba? Talaga namang safe. Yung mga airbags na yan ay makikita nyo sa driver, front passenger, side, curtain at saka sa driver knee. Bukod sa malinis at maganda yung tunog, grabe, super lakas din ito dahil mayroon din itong 6 na speakers. Pagdating naman sa steering column, ito ay naka-tilt and telescopic na, kaya naman pwede natin ito i-adjust depende kung saan tayo mas magiging komportable na distance at height. Ganito naman po ang indoor handle pag bubuksan at isasara mo siya. Wala lang, nakakatuwa lang kaya flenex ko siya. 8-inch naman ang sukat nitong digital instrument cluster kaya naman madali nating makikita ano man ang ilabas nito na warning or important vehicle operation information. Gustong-gusto ko rin po itong cup holder na nasa harapan at bandang gilid ng driver and passenger. Para kasi sa akin, mas madali siyang kuhain, diba, pagka iinom tayo. Komportable rin hawakan itong steering wheel dahil naka-leather wrapped with contrast stitching and thumb swells pa. And mas lalo pa ito naging premium tignan dahil dito sa piano black accent with silver. At dahil nakaipas na ito, kaya naman hindi ka mangangawit na i-drive ito kahit sa malayuan pa. Yan ay dahil magaan lang po ito at napaka-komportable i-drive. Para naman sa buttons ng steering wheel, ito po yung ating cruise control button. Ito naman po yung increase and decrease 4 km/h. Cruise control cancellation. Speed limit. Ito naman po yung volume at ito yung ating voice command. Pagdating man dito sa kabila, ito po yung ating instrument cluster buttons, audio control and hands-free phone. Ito naman ang stock natin para sa signal lights. Then dito naman po sa kabila yung para sa wipers. Unique at very stylish ang dating nitong ating aircon vents na bumagay sa pagka-premium look ng interior. Check naman po natin yung glove box. Ayan. Malalim at malawak rin. So marami po tayo malalagay rito, guys. Then sa bandang itaas naman, mayroon po tayo ditong parang shelf. So pwede natin dito ilagay yung cellphone natin, no? Yung mga nakaupo dito sa passenger seat. Then ito naman po, pag pinindot natin, ayan, di ba? Mayroon tayo diyang lagayan. May compartment, oh. So at least ma-organize na natin yung lagayan. Pwedeng dito na ilagay ng mga docs natin, yung mga ORCR, di ba? Mga important documents para sa sasakyan. Then sa glove box natin naman yung mga stocks katulad ng tissue, ng mask, or iba pang binibitbit natin. Automatic naman na magdidim ang rear view mirror once na-detect niya na naka-high beam po yung nasa likod. Yan ay upang hindi po tayo masilaw, diba? Very convenient, guys. Isa pa po sa maganda dito ay may masasaksakan na po tayo ng dashcam dahil mayroon na itong USB port dito na Type A. At least mas malinis tignan dahil walang nakahang or nakakalat na wires. Check naman natin itong center console armrest. So ayan, may compartment na yan, guys. So medyo malalim din, malawak rin. So marami tayong malalagay at mayroon na itong 12-volt socket. Then dito naman, mayroon po tayong maliit na lagayan, no? So pwede tayo dito maglagay ng coins, guys. Then dito naman, mayroon pa tayong dalawang cup holders na pwede rin natin lagyan ng cellphone or kaya naman ng susi, diba? Then ito naman po yung buttons para sa traction control at ito naman po para sa selectable drive modes. Nga po pala, naka-electric parking brake na po ang Wildtrak. Makikita nyo may M na po yan, so pwede tayo mag-manual mode. Then ito po yung plus-minus para sa dagdag bawas ng gear kung sakali pong magma-manual mode tayo. Ito naman po yung gear shifter lock. Ipipress po natin ito kung sakali pong magpapalit tayo sa park, reverse, neutral, drive, and manual mode. Then sa unahan nito, may lagayan po tayo ng fries dito. Pwede rin natin ito lagyan ng cellphone or kaya naman mga sign pen, ball pen. Ang Wildtrak ay mayroon na rin pong wireless charger kaya naman napaka-convenient mag-charge dito. And wala nang nakakalat na wires kaya mas neat tignan. At kung ginagamit pa natin yan at kailangan din mag-charge ng katabi natin ay pwede rin mag-charge dito. Gamit naman ng Type A or Type C na USB port. At para naman po sa button ng hazard natin ay ito po yun. At pagdating naman po sa aircon, ang Wildtrak ay naka-dual zone electronic automatic temperature control na. So meaning pwede po ang magkaibang lamig ng driver at ng passenger.
Super laki and very attractive naman itong central display dahil ang size po nito ay 12-inch colored portrait touch screen na to guys, and para ka ditong naga-iPad lang, yung malaking iPad, 'di ba? Madali nyo rin po makikita dito yung mga features na gusto nyong i-off or i-on. Then, nandito naman po banda sa may sun visor, ayan, yung ating microphone kung sakaling mag-voice command tayo. At pag binuksan naman po natin itong map lights, press lang natin dito, ayan, napakaliwanag niyan. Pati po yung dito sa may cabin light sa gitna ay bubukas rin. So, sabay po yan. Check naman po natin itong sun visor. Dito sa driver side, ayan, may vanity mirror with cover na. At pag check naman natin dito sa passenger, ayan, may vanity mirror din and cover. So, same lang sila. Pagdating naman sa door panel ng passenger, ang pagkakaiba lang nito sa driver, ang mayroon lang na button dito ay yung para lang sa kanya na window. And yung power door lock. Ito naman yung space dito sa second row. Ito pa isa pang maganda sa Walltrack dahil dito sa second row ay may tatlong saksakan, Type A, Type C at ito pong 230 volts. Bukod naman sa pumapasok na dito yung lamig ng aircon vents sa unahan, grabe, mayroon pa itong dalawang aircon vents kaya naman napakalamig na dito sa second row. Sa likod naman ng driver seat, ayan, mayroon tayong map pockets, ganun din dito sa passenger. May tatlo rin po tayong grab handle para naman sa mga passenger. Para syempre kung sakaling biglang preno, 'di ba? Mayroon silang mahahawakan, makakapitan. And of course, hindi na nilagyan yung driver side dahil hindi naman po niya yan magagamit. Then dito naman, may dalawa po tayong sabitan. So pwede tayo ding maghang dyan ng hanger kung may dala tayong coat, 'di ba? O kaya naman polo or blazer. Nang sa ganun ay hindi naman magusot. Dito naman po sa bench seat ay makikita po natin itong hook. Nakalagay po yan dito sa may pocket. Then, pwede natin gamitin ito sa pag-angat po nitong bench seat. At pwede po nating i-hook doon sa bandang headrest. Tsaka guys, hindi lang isa yung pocket, oh. Tatlo, 'di ba? So, pwede rin tayong maglagay dito sa dalawang pocket pa. Tara, tiangatan po natin ito. So yan, may dalawa tayong lagayan dyan na mga gamit. Kasi minsan, di ba, may nagiiwan po ng gadget o kaya naman ng bag. So dito yung pinaka the best po na lagayan para iwas basag bintana, di ba? Then dito naman po sa likod ng sandalan, ayan, open natin to. Pag hindi nyo po ma-open yan, ay iangat po muna natin itong seatbelt. Then saka po natin ulit hilain. So yan, pwede na tayo maglagay dito ng umbrella, yung mahaba guys, dito natin mas maganda ilagay o kaya ng iba pang tools. At dito rin makikita yung top heater guys. And guys, may rear windshield defogger po ang Walltrack para naman malinaw pa rin yung makikita natin sa rear view mirror. In case na umulan man or mapadaan man tayo sa mahamog na lugar. Para naman po sa safety ng mga bata, ayan, mayroon po tayo ditong child seat ISOFIX anchor points. And para po sa safety ng mga nakaupo dito sa likod, ayan, may tatlo po tayo ditong seat belts. Very convenient din ang mag-drive-thru dahil mayroon din po tayo ditong center armrest with 2 cup holders. Ang Walltrack ay may safety features din po na ABS and EBD. Bukod pa dyan, may ESP with traction control system na rin po ito and security alarm system. Isa pa sa maganda dito sa Walltrack guys ay makakapag-take off smoothly and safely tayo nang walang masyadong effort. Dahil sa safety features nito na hill launch assist and rollover mitigation. Napipigilan rin kasi nito ang sasakyan na gumulong patalikod. At dahil mahaba-haba na po itong ating video, kaya naman ilalagay ko na lang po dito sa screen ang dimensions. Ngayon guys, sa dami ng inilagay na features dito para lang siguraduhin na safe tayo, komportable at very convenient ang ating pagdadrive at pagtatravel, ay magkano naman kaya ito ngayon? Ang 2024 Ford Ranger Walltrack 2.0 liter 4x2 6-speed automatic transmission ay nagkakahalagang 1,604,000 pesos. So that's all for today's vlog. Kung gusto ninyo yung mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe na kayo sa channel ko para naman ma-notify kayo every time po na may upload akong bagong video. And kung nag-benefit naman kayo sa video na to ay paki-like and share na lang din po para malaman din ng mga friends natin guys. Again guys, this is Joanne Tusing, your sales consultant. Thank you for watching and God bless everyone.